Hi, hi, hi! Good evening po sa ating lahat. Ayan. Aba, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan, wala akong iba kundi si Mr. Lance na naman. Ayan. Good evening ho. Ayan, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, si Mr. Lance. Ayan. Baka ho, wala ho kayong ginagawa. Ako'y samahan nyo ho makipaghuntahan dito sa ating Facebook Live. Ayan. Oh, tayo magkwento ho ng kaalakan. Ayan, marami ho tayong setup dyan. Ayan pa, ayan. At syempre, mamaya may ready na naman ho tayo na konting pakulo. Mamaya, ayan, may konting cast. Ready ho ako dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, tatlo. Ayan, okay? Tubig lang ako. Yan. Kakain ko lang. Yan. At sana siyempre magkaroon ho tayo ng manonood ngayong gabi. Ayan. Ulit ko, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lance. Tayo maghuntahan ho tayo ng kaalakan. Yung mga, ano ho ba? Mga mixing. Ayan. Tapos ano pa ho ba? Yung mga history. Ayan. Yung kung paano ho ba yung mga alcohol content, ayan ho, importante. Yan, yung mga proper mixing, ayan, proper handling, yan. Marami pa hong iba. Ayan, oh. Ayan si MJ Mecca is watching. Magandang gabi kay Mecca, ha. Ayan, good evening ho, ayan, oh. Abay, ready ho ako dito, ulitin ko ho, ha. May papahulaan ho ako mamaya. 1, 2, 3, mananalo, tigi-tigi 1,000. Nag-ready ho ako ng 3, ayan. 3,000, cold cash, ayan. 1, 2, 3, ayan ho, ha. Okay, maya-maya ho, dali lang. Maaga pa naman bago natin sabihin. Dito din sa akin live. Sa akin yung mga ginagawa. Kung ano yung mga tinimpla ko, pwede nyo hulaan. Oy, MJ Mecca, ha? Magandang gabi rin sa'yo, ha? Yan, baka naman, ma-share mo tong ating mga kwentuhan, MJ Mecca, ha? Oo, MJ, ikaw ba, ano ba iniinom mo? Sige, i-comment mo nga. At, itatopic natin, pag-usapan natin, baka kaya ko, oo. Ano ba ang favorite mo ininom pag ikinasa gaming o nasa party? Ayan, sige nga. Yan ha. Okay. Comment mo lang, sige. Kasi sa mga ibang channel, pag ako yung nagla-live ako marami hong tanong din. Mr. Lance, ganito. Mr. Lance, anong mixing? Mr. Lance, ganito. Mr. Lance, ganito. Puro gano'n. Saan ba nagmula tong ganito? Saan bang galing yung ganito? Ganun ho doon. Matatalino ho tao doon sa kabila. Alam niyo na ho yung kung saan ho ako nagla-live. Ayoko lang kung bagitin dito. Baka magkaroon pa ako ng restriction. Baka sabi pinopromote ko pa ho yun. Okay, yan. Medyo nakabla ko. Ngayon pa anak Sabado, no? Oo. MJ, Mecca, baka comment mo kung niniinom mo. Yan. Jean Pumelo. Yan. Sige. Siyempre ho ngayon, araw ho ng Sabado, ang mga tao ho ngayon kami ho, nung araw, alam mo, MJ, pag Sabado, talaga umiinom kami nung araw, kahit wala kaming budget, Alam mo, nung araw, Sabado, tambayan na kami yan. Oo, yan. Tapos, ano ba tayo, inaantay na namin, mga tropa ho namin, may mga trabaho. Kasi si Mr. Lanzo, wala akong trabaho doon. Nag-aantay lang ako ng bagsak-bagsak, ayan, mga tropa, ayan, mga pinsan, ayan, ayan. Okay. Dahil si MJ Mecca ay, paborito ho yung, ayan, nabasa nyo, yung gin, Hinebra ba ginagamit mo dyan, MJ, Hinebra? Very sure Hinebra, no? Kasi marami yung klase ng gin, may mga imported gin, Meron din nung, yan, siyempre pinagmamalaki natin. Ito ba ginagamit mo dyan? Ayan. Ayan. Ayan, para si Marites yan. Maganda gabi sa aking kaklasmate at aking kaibigan kumare. Si Marites Lianes. Ayan. Kasi si MJ Mecca, ang paborito ho ay, Marites, magandang gabi, Lianes. Ay, hi, Mare. Yan. Ay, si Carmela de la Cruz yan. Gusto ko madami. Ayan, magandang gabi. Siyempre, itong aking mga kaklasmate, baka gusto nyo sumali sa pahula. Meron ako na-ready din 3 rito. Tigi-tigi 1,000. Yan sa si Mecca. Mamaya ko sabihin pagkatapos ko na nito. Kung ano tinimpla ko yung mga previous live ko, marami na ho yun. Sasabihin ko rin kung ano sinod ko. And then, siyempre, sama nyo yung Gcash nyo. Di pag nanalo, patadala ko na lang yung 1K nyo. Siyempre, isang beses lang mo dapat manalo para maibigay naman natin yung dalawa sa iba. Nag-ready ako ng 3. Dati, 500 lang. Ito, gawin na ho natin tigi-tigi 1,000. Yan. Nakapag-ipon ho si Mr. Lance. Ayan, okay?
Tabi ko muna yung tatlong tigi-tigisan libo. Ayan. Okay, dahil paborito ho ni MJ Meca, ito hong Jean, ano, papa-explain ko lang, ano, i-explain lang natin, ano. Si Carmela de la Cruz, magandang gabi, ayan. Si Mela, ano ko, minum din to, si Maring Tess kasi, pa-wine-wine lang to, ano. Ayan, ay baka naman mga ka-classmate, ma-share nyo naman to, saka si MJ, oo. Alam ko si Romeo Gabriel yun. Hi kay Romeo ata Gabriel, alam ko yun. At classmate din, ayan. Ay, mga sumusuporte, classmate ko, salamat sa inyo. Pasensya na kayo, ha. Tayo, wala pa akong kinikita dito, wala pa ho eh. Kailan kaya? Ay, buhay, oo. Ay, di ba, basta masaya. Ika nga, sabi nila, yan. Hindi ko na ho ginanda suit ko. Simple-simple, pambahay. Ayan. Okay na. Okay, dahil ang paborito ho ni MJ Meca ay pineapple gin, o gin pineapple, ano. Kasi ano, alam mo, MJ, ano. Ay, si Romeo Gabriel, ayan, o. Laging sumusuporta to. Classmate Romeo, ha, magandang gabi. Sana, ano, no. Sa akin mga classmate, bago ko magpaliwanag MJ, masarap daw to. Talaga masarap to. Papaliwanag ko sa inyo mami MJ. Ano. At sabi may reunion daw. It's true ba? It's true. Ayan. Sana magkaroon tayo pagkikita. Romeo Gabriel, tsaka si Carmela, tsaka si Marites. So, at siyempre, tayo naman may edad na. Baka dumating ang panahon. Siyempre, di ba mga classmate? Hindi na natin kaya umaten. Hanggat kaya pa natin, tayo sana magkakaroon lagi ng reunion. At sana yung mga ano, no? Yung mga sometimes yung mga hindi inaasahang mga kwento, no, ay wag na lumaki sa ating grupo, no. Parang gano'n lang ang advice ko. Tsaka yung mga tampo-tampo, tigilan na natin yan. Saglit lang ang buhay, kagaya natin, no, 50 na, ilang taon na lang. Marintes, di ba? Ito si Carmela at saka si Romeo, di ba? Senior na tayo, di ba? Mabilis ang panahon. Napapanood ko yung isang yung isang TikTok no, isang lalaki, no. Napakaganda ho lagi ng sinasabi niya. Nakatira ho siya sa Canada, no. Sabi nga niya minsan no. Sabi nga napanood ko sa kanya kahapon. 100 years nasusunod, ano. Tayo lahat ngayon wala na. Totoo yung sinasabi niya. Yung kang pinagpaguran mo na bahay na malaki. Possible baka iba na may-ari or apo mo na may-ari. Possible hindi ka kilala. Totoo yun. Yung sasakyan mo hinulugan mo for 5 years, ay possible din baka bulok na yon. Nasa junk shop na, o kinahoy na. Na pinaghirapan mo ng ilang panahon, no? Ay, si Poong Miss lang, magandang gabi po, sked namin. Tomorrow ba yan? Poong Miss lang, oo. Kung tomorrow, paki-comment, malaki possible, makuha mo, bigyan kita, tomorrow, ayan. Sa akin racket, makuha mo yung tutupor, Kasi may nagka-cancel din. Saka ayoko na siya until 8 PM. Kasi busy na ako. At saka kailangan ko na lagyan, One day before kasi kailangan malagyan ko na lahat. At saka kay Rowena, yan, sa aking kamukha ho to ni Sharon Cuneta, si Rowena. Baka naman ma-share mo natin yung aking ginagawa, Yan, Maganda kay Rowena. Tama ho yun, no? Balikan ko lang yung aking kinukwento. Tapusin ko lang, Rowena, di ba? Sinasabi ng isang TikToker, ay sa Canada dati rin siyang mahirap ngayon masensi siya. Nasusunod doon na 100 taon, tayo lahat wala na sa mundo. Yun to pinaghirapan natin bahay ko, ilang milyon niya, ilang property yan. Possible na ipamana natin sa anak. Possible baka naibenta na nung anak natin, nung apo natin, kaapu-apuhan natin. Di ba ho? Kasi wala na tayo sa mundo. Ibig sabihin yung pinaghirapan ho natin. Possible, dadating ang araw, hindi talaga natin habang buhay hawak yan. Yung sasakyan niya, sinabi niya, hinulugan mo na 5 years, ganda-ganda, kay mahal-mahal. After 100 years yan, sigurado bulok na yan. Baka kahoy niya, baka wala na. Di ba ho, totoo yan dahil nasa hukay na tayo lahat. So, ang point of view niya ay habang ho tayo nabubuhay, medyo relax ng konti. Maging approachable sa kahit sino, huwag yung laging galit. Kasi mga tao ngayon napapasin ko, marami laging galit di ba yung mga road rage yan, si Romeo Gabriel nagbibiyahe ito, di ba? Marami sakali laging galit, lagi hong naman. Kaya nga sabi rin sa TikTok na panood ko, kahit doon siya pupunta, lahat doon na taong makusap niya, laging galit, tindera, sales lady, etc. Kahit doon saan, sabi niya. Okay, sana maging masaya lang tayo lahat. Ilang ang point of view. Yan. Okay. Ay, si Darrell Bautista, si Nielsen, Magandang gabi. Baka naman ma-share niyo naman 'to ating ginagawa. Ayan. Pasko naman balatan niyo kay Mr. Lance. Gusto ko lang medyo lumawa ko ating ating ginagawa. Si Romeo,
Romeo Gabriel, ano ka naman? Comment ka, ano bang iniinom mo? Pag-usapan natin. Ayan, oo. Libre naman to. Ayan, dahil si Mecca, ay umiinom ho ng paborito ho niya to, napakasarap daw. Oo. Ay, Mecca, masarap ba talaga? Oo, ayan. Kasi alam mo, MJ, bihira kasi ang naghahalo ng pineapple sa gin. Oo. Mostly kasi pag pineapple pure, hindi mostly, no? Yung orange and pineapple. Dalawang. Oo, ayan, correct. Mabalik ka kita, sa bagay na yan. Ano gusto natin pag-usapan? Ay, two types of ingredients nilalagay. Kasi pag pineapple, masyado siyang maasim, oo. So mostly orange and pineapple ang nilalagay diyan na Mecca, oo. Siyempre, yun naman kung sachet ang gagamitin mo, no? Yung mga sachet, kailangan yan, ikaw mo muna sa tubig kasi kung gin tamis. Ano yung gin tamis, Romeo Gabriel? Oo, no? Hindi, ito ka pinapalago, pag pineapple kasi, medyo sobrang asim, misa masyadong matamis, di ba? Para hindi siya, perfect na yung taste niya, no? So, being a bartender, sinasuggest ko, kung gagamit ko kayo ng Ginebra, make sure na, wag lang pineapple, lagyan nyo rin ng orange juice. Mix mo siya, and then stir it. Sa long glass o tall glass, and then, full of ice. Ganun ang tirada. Kasi pag pure pineapple, parang matamis, baka yun na sinasabi ni Romeo Gabriel, ng aking kaklasmate. So, alam mo ba, Mecca, MJ, itong Ginebra mo ay nag-start pa to noong 1834, oo. At alam niyo ba, ang unang-unang distillery ng gin sa Pilipinas ay dyan sa Quiapo, Maynila. Pero wala ko idea, Romeo Gabriel, kila Rowena, kila MJ, kila Marintes, kila Darrell. At kung kailan, at saka kay sa aking classmate na si natitinda, si Carmela, Hindi ko alam kung bukas pa yung ating distillery na kauna-unahan ng gin sa Quiapo, Maynila. Pero itong Ginebra ho na to, nag-start pa ho to noong 1834, itong paborito ni MJ na yan. Alam mo ba, MJ, ang kwento nito, itong nasa yung painting na yan? Ito kasi yung painting na to, very famous ho yan, eh. Alam niyo ba gumawa niyan? Ang kinomisyon ng Ginebra Corporation, ang gumawa ho nito, yung sikat na painter ho natin na si Fernando Omorsolo. Yan ho. Kinomisyon siya ng Ginebra Corporation noong 1917. Ganun ho siya katagal. At ito kasi ngayon, ang paggawa ho ng mga ganito, digital yun, eh. Noong araw talagang painting ho ang ginagamit. Ayan. Ito. Kaya ho naging famous yun. Nakita niyo ba, angel over, yung devil, di ba, nasa ilalim. At yung angel nasa ibabaw. Ang tawag ho dyan angel triumphing over the devil. Over the devil. Kaya nga nasa ibabaw ho yung angel, nasa ilalim yung very famous ho ito. Actually, itong eksena ho na ito, may ito, may kwento sa Biblia ito, kung kayo nagbabasa ng Biblia. Kasi ako nagbabasa ako Biblia, ito may kwento doon. Pero anyway, that's a separate, another, another topic ho yun, So, balik ho natin yung Ginebra gin. Wala ko idea kung doon ho kinuha nila ang yung nito, yung painting, may kinalaman, wala ko idea doon. Wala ko nakalagay sa history. Anyway, kaya ho ito binansagan, 'di ba, nung araw, Romeo, 'di ba, nung araw nung bata tayo, na ayaw ko natatandaan niyo, 'di ba? Si Mecca kasi bata pa to, o si MJ, 'di ba, Marites, nung araw, at Carmela. 'Di ba, nung araw pag may nagiinuman ho nung araw, bata pa tayo. Toy, liga, bakit to? Punta ka sa tindahan, bili mo kami na markang demonyo. Kasi tinawag ko ito ng marka demonyo nung araw. Kasi nga dahil dyan sa painting na famous na yun. Kaya ito sumikat nung araw, di ba? Bili mo ikaw ng markang demonyo. Ibig sabihin, gin yun, Mecca. Di ba, Romeo, nung araw tayo. It's either bilog or lapat na ganito. Yan, Diyan sumikat to ang Ginebra gin. Nuulit ko, nag-start to noong 1834 at si Fernando Omorsolo gumawa ng painting ho na yan noong 1917. At tinawag siya na sumikat ho siya, kaya naging popular na marka demonyo. By the way, mga gin ho natin, gawa ho ito sa kasi ang original gin ho, yung mga London dry gin, gawa ho yan sa juniper plant, sa mga juniper berries. Although wala ho tayong mga juniper na yan, kasi tayo marami ho tayong tubo. Kaya ang Ginebra gin ho natin, gawa ho sa tubo. Ganun ho ang country ko. Ano yung produkto na meron ka, yun ang gagawin mo, alak. Which is marami ho tayong tubo. Kaya ko, ang gin ho natin na Ginebra, gawa ho ito sa sugarcane or sa tubo. Pero mga original ho, ang gawa ho ang gin sa juniper plant, sa juniper berries, yung mga tinatawag na London dry gin, ano ho ba yun? Yung mga tinatawag na Romeo na Gilbis gin, yung mga Tanqueray gin, Peter gin, yung mga ganyan ho, London dry gin ho, ito yan sa ibang bansa. Tayo wala, sugarcane, tubo marami tayo. Kaya nanggaling ho ang Ginebra gin ay sa tubo. Yan ang kwento ng Ginebra gin mo, MJ, Okay din yun, pero susunod lagam ng konting orange juice. Para dalawa, pineapple. Kasi pag pineapple lang, masyadong matamis na. Bisa naman, masyadong maasim. Di ba? Baka yun yung comment ni Romeo Gabriel. Yan. Pero alam niyo ito, masarap po ito. Lagyan nyo, ako mas prepared ko, lagyan to 7-Up.
Maraming yellow, 7 tapos lagyan mo ng konting kalamansi. Naku, napakasarap po ito. At isa pa ho ito, itong tonic water. Ito, Romeo, try mo. Napakasarap ito, Mega. This is ano 35 pesos sa Pure Gold. Ang dami. Pag pinaghalo nyo na ito, gin tonic ang tawag dyan. One of the best cocktail in the world ito. Ayan. Okay? Okay, si Mega, okay ba? Napaliwanag? Ayan. Ay, mamaya hula ho kayo ha. Meron ako ni-ready rito. Ayan. Okay. Medyo maganda pa ho topic. Hindi pa ako nakakapunta sa aking sa aking Facebook. Ayan. Tatlo yan. 1, 2, 3. Makakahula ho ng aking tinimpla. Dalawa lagi tinitimpla ko kada live ko. Kasi hindi ako nakapagtimpla ho ngayon kasi naging busy ho ako. Maghapon, At saka, gabi ho kasi kumain ako ng tuna na allergy ako. Kasi baan ko. Hindi ako nakapagpigil. Kasi yung kaibigan ho namin doktor ay nagpunta ho sa doktor ng human rights. May mga pinupunta siyang lugar. Nakita ho sa namin kaibigan na tiga Soksabjen o tiga Davao. So, nagpa-uwi ho ng tuna, marami. Kagabi tinira ho namin magkakaibigan. Konti na nga lang kinain ko, kaya lang ngayon. Sinapol. Kaya, yan. Ayan. Si Poong, PM ka na sa aking, sa aking Facebook, para sa schedule mo. Baka sa'yo ko na rin ibigay. Ay, tuloy daw. Poong, tuloy oo. Eto, nag-confirm na, tuloy daw yung 2 to 4, oo. Bibigay ko na talaga sana sa'yo. May kuusap na nga ako iba, pero sa'yo ko sana ibibigay. Oo, yan. Sensya na kay Poong. Poong, Monday. Monday, baka gusto mo bigyan kita. Gusto mo kahit 6 to 8, bigyan kita, Poong. Ayan. Ay, si Ronnie Bats, watching. Magandang gabi, Ronnie, ha? Baka naman yumaman kanya katatrabaho, ha? Alam mo naman si Mr. Lance, matagal nang retire. Oo. Ayan. Ronnie, baka naman share naman, Wala namang bayad ng pagsishare. Ayan, Hahanap lang ako kung ano yung tinimpla ko ng mga previous para maibigay ho natin tong 3 tigi-tigi 1,000. Ayan. Nag-ready ho ako. Ayan. 3. Malulutong. Ayan. Si Giancarlo, magandang gabi. Ayan, Share lang mga share lang. Salamat po sa inyo. Ayan. Pasko naman, balatan nyo na sa akin. Para lang humapanood na iba. Yan. Hindi ako nag-prepare kasi na magtimple, Dahil, ito na lang nung tinimpla ko na ko, ito rin ang sombrero ko. At saka t-shirt, ano ba tawag sa t-shirt na to? Ito, ayan. Makikita nyo. Ayan. Yan, tinimpla ko dito na 2 cocktail, ayan, na ito rin ang sombrero ko. Silipin nyo na akin sa Facebook page. Hulaan nyo, ayan. Meron ako ni-ready 3 tigi 1,000. Sa mga nanonood, ayan. Hulaan nyo lang kasama Gcash, Sila Giancarlo, magandang gabi siya. Ayan. Baho ito mananalo, 1,000, 2, Ayan, 3. Ayan, puro tigi-tigi 1,000. Ayan. Ayan siya. Ayan, lalapit ko. Kung ano yung tinimpla ko dyan, ayan. Hindi ko rin matanda. Kung ano tinimpla ko, re-reviewin ko na lang mamaya. Ayan. Kung ano tinimpla ko dyan, ayan. Ronnie, balita, kumusta? Ayan. Ito, 3,000. Okay. Maganda ba kitaan? Sa ating pagbibiyahe. Ayan. Siyempre, mamaya ako magkukwento ko na tungkol sa kaalakan, Si Marites, hindi na kumibo. Ayan, magandang gabi ho. Ay, by the way, magandang gabi ho sa inyo lahat, Ay, Marites, kumusta ba dyan sa atin? Ito ako nakakauwi. Gusto ko sana Ay, sabi ko nga sa inyo dyan, mag-usap-usap tayo magkaroon ng isang maliit na party. Christmas party. Yan, sila Romeo. Tayo, di ba, kailan na available, kahit sa bar na lang. Di ba, Mare? Si Au, si Peneng, tayo, sila Lane, di ba?
Okay. Oo, ka magkala, sagot na kita, Marintes. Oo. Oo, isipin nga si Aw, tsaka si Romeo, marami naman pera to eh. Oo, share naman eh. Yung sa'yo, ako nataya. Oo, Marintes. Oo. Huwag ka maingay, atin na lang dalawa yun. Oo. Oo. Si Romeo naman, big time to eh. Oo. Oo. Oo, di ba? Oo, sige, set nyo. Uwi ako. Sabi ko kila Aw, billing ko yun. Oo, di mga December. Oo. Pero Saturday gusto ko kasi si Aw Saturday din available. Romeo tsaka si Carmela, oo. Eh kita-kita kita-kita kahit ba tayo ko ila available eh. O di ba? Tayo kumain man lang ng isang ano ba? Sisig. Oo. Tapos kwento-kwentuhan. Tapos baka may banda doon, may music na mahina, mga acoustic. Yun ang masarap, Marintes eh. Oo, nakakatanggal na stress, di ba? Oo. Oo, no problem. Oo. Di ba? Oo. Music, kwento-kwentuhan tayo ng past and present. O, di ba napakaganda? Oo. Ganda ng buhay. Ano yun? Binibining ko kanina yung isa-iba, yung ating batch, maraming mga tapu-tapuan, tigilan na yan. Tatanda na tayo dyan. Ako, mga classmate ko natin, pag nakita ko, niyayakap ko pang iba. Minsan mo kasi rin dyan, niyayakap. Ibig sabihin, ganun ko sila kamamahal bilang mga ka-classmate. Ayan. Okay. Isip natin, oo. Sa araw na Sabado, oo. Isang bar dyan, oo. Yan, masarap, malamig, kwentuhan. Tayo nakapag-dinner na isang simple sisig bat kahit na isang crispy pata dyan, O, di ba? At maya-maya, meron tayong nachos na, tsaka magdadala ko na sparkling wine, Marites, non-alcoholic naman yun, makapayagan naman, diba? Kasi hindi na ako nagiinom, di ayos ang buto-buto. Tayo mauwi ng mga bandang 10:30, 11, Sa dalawang set ng mga bande, di pwede na tayo umuwi. Ako nga, malayo pa, Quezon City, kayo, ayan lang. Isang uga lang, nasa inyo kanya. Kayo, naghihilik na ako, bumibiyahe pa, di ba, ganun. Ayan. Ay, sabi ko kila Aw, si Aw naman daw pag Sabado available. Si Penning naman, lagi naman available. Para masaya, paano ako makakapunta on the spot. On the spot Marintes Oo. Alam mo naman ako pag on the spot hindi ako makapunta. Kailangan a week before alam ko na para yung mga schedule ko magkase. At saka ginanap ata di ba Friday? Sana Sabado kasi ko maduwag Marintes Oo. Pag Saturday kasi ang schedule ko sa gabi mga residents. So sa hapon naman pwede ko mag-schedule na isa tapos alis na ako, kukunin ko na payment. Mabahala na sila doon. Tapos sunod naman residents na. Maluwag na ako. Kasi pagkawari Friday, kasi minsan may 6 to 8 pa ako, Thursday lalo na may mga schedule sayang din. At saka biglaan kasi nung sinabi sa akin parang 2 araw na lang nag-PM ka, Angelo, bukas ng kasi ang available bukas, Angelo, ito lang available, available na lang bukas, possible, 1 to 2 na lang, wala na. Pero pwede ko rin naman yung gawing, isang oras at kalahati, kung gugustuhin. Kung gugustuhin mo, Kung okay sa'yo, sige, mamaya mag-uusap tayo, kasi saglit lang naman ako magla-live dito. Kung bigay ko na lang sa'yo ng 1 to 2:30, pwede yun, 1 to 2:30. Tama, 1 to 2:30 pwede. Adjust ko na lang. Isagat na yun, hindi na talaga kaya, wala na. Dati kasi ang dami kong schedule nilagyan ko ng parang sa sa simba, parang sa simba, pero hindi Catholic, nilagyan ko tuwing Sunday na. Dati lagi ko ang dami available, lang ako kumuha. Maglalong nilagyan ko, dami naman. Hindi ko na makakancel. Tsaka ayoko na cancelin tungkol sa Angelo, tungkol sa mga sa Diyos parang prayer meeting ba yun? Basta gano'n. Hindi ko na alam kung anong sekta sila. Minsan yan, nakikinig pa ako. Yan. Mamaya usap tayo. Pag-aralan mo 1 to 2:30. Yan ang okay. Pag nag-agree ka, Gina tayo diyan at ayusin ko na 'yung schedule. Ipa rin kasunod i-adjust ko. Ayun. Okay? Angela, salamat. Okay, baka ma-share niyo naman aking yung ginagawa yan Oo, yan. Pag-aralan mo, bigyan kita. Meron pa naman mahaba pa na mga oras natin. Ako naman hanggang rito Possible hanggang 8:30. 8:30 kasi may schedule, Kailangan kong puntahan at kasuhin. Balik tayo Marites, yan,
Si ano no, si Sharon Cuneta, si Rowena. Hindi, Rowena totoo naman 'yan, tama, 'di ba? Kailangan maging masaya. Ito si Rowena, nakikita ko makulay din na naging buhay yun nito, ni Rowena Bautista. Nagninegosyo. Hindi siya mayaman lang ng konti. Masaya, yun importante. Yes. Pakaganda ho niya nung nakaraan na sumali pa sa, parang ano ba, pageant yun, Wena? Andiyan ka pa ba, Wena? Nung bata ako, Marites, natanda ko, lagi ako nasa Sagana. Nung araw ko. Bata pa ako. Elementary pa tayo. Nanay ko, lagi ako sinusubo sa Sagana. Lahat ata ng babae sa Kamangyanan sa baryo natin, na-partner ako. Dami. Yan. Ay, Marites, kumusta naman yung punta nyo kay Laantayan? Si Anta ko kasi classmate ho namin nung high school. At the same time, hindi lang ho basta kaklase, medyo very close ho namin. Yan lang Marites, alam po yun nasa Amerika. Yan. Iba na, maganda na. Sino ba maganda na lalaki? Yan. Sino ba mo kakawin lang, ganda mo nung nakaraan, ha? So, parang nakagaw ka, parang pagkamahal-mahal ng gown mo na yun, parang yung pinambili mo ng gown na yun, parang ipon ko na yun, sa halaga nun, pero marami ba pumunta doon, Marintes? Hindi, saka, alam mo, sa totoo lang, gusto ko naman talaga siya mako. Kasi tayo nag-reunion natanda mo nung naisabi, hindi kita naisabi na wala sa loob ko. Sorry, kakapraso nga kwentuhan nun kasi nga sa dami. Sa dami natin. At saka siyempre, may mga program. Isa pa, yung oras natin sa reunion dati, yung ginanap sa kanila, siyempre, napakabilis. Parang hinihipa ng hangin. Tsaka siyempre, marami tayong dapat kausapin na ka-classmate. Di ka naman dapat mag-focus lang sa isang ka-classmate. Ganun nangyayari. Kaya, short talaga sa oras. Wala talagang pagkakataon. Kami nga natin, hindi rin kami nakapagkwento sa slide lang. Kaya gusto ko rin siya makakwentuhan ng, yung medyo mahaba-haba. Diba, hindi ko na andyan siya. Pwede naman tayo. Kaya nga sabi siya, na makita-kita tayo dyan. Iimbitahan natin siya. Nandito kami sa ganung bar, sa ganung oras. Di tayo makita-kita. Ano lang naman to, bagsak-bagsak. Kung magkano ba kayo mo iba. Ganun lang naman. Hindi, lagi naman yan. Okay naman din, minum na paunti-unti. Ako kasi, Marites, hindi na ako gano'ng giinom. Kagabi nga, nanarkuhulik na inom ko. Mga tropa ko rito. Nahiya na nga lang ko, hindi makiharap ko. Kasi alam mo naman, may tinatawag tayong social obligation. Saan? Sa pinsan, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa kumpare, kay classmate, ganyan doon sa Amerika. Sa Amerika, may sa totoo lang iba, akala ko, pag nag-Amerika ka, maganda Canada. Di ba ngayon, napakarami kong napakarami hong tawag ko dito? Nagba-vlog sa Canada na kala niyo ba masarap dito? Ganun kahirap dito, ganito, puro trabaho, ganun. Di ba? Hindi ko muna nasa abroad, nasa Amerika, nasa Canada, masarap ang buhay. Yan ang tandaan natin. Kung dito may katulog ang dalawa, doon hindi ko pwede. Pag galing mo sa trabaho, ikaw maglalaba, ikaw magpaplansya, ikaw magluluto. Hindi kaya rito, sumusweldo ka lang na 50,000, 40,000, hindi katulong ka na. Di ba? Hindi ho. Diba doon? At least okay, nakapagkakwento kayo. Nakita ko na may picture niya na nakapost. 2 days before nung event saka lang sinabi sa akin, wala. Tapos Friday ata yun, sino ba yung nag-like ko na yun? Salamat paki-share lang ho ating ginagawa na live. Ayan. Pag yan yung na-share niyo, masaya na ho. Para pasok. Yun hong binanggit ko kanina yung ho ako naka-sombrerong ganito sa akin hong live. Hanapin nyo. Niready ho akong 3 tigi-tigi 1,000. Ayan Kung sino makakahula ho nung aking tinimpla doon na 2. Ito, mananalo. Sama nyo Gcash pag-hula. Isa, 2. Isang hula lang ho At saka isa lang ho base dapat manalo para maiba naman magkaroon. Ayan. 3 tigi-tigi 1,000. Ayan. Para naman kay Mr. Lance, pag nanonood kayo, may mapapala kayo. Kahit ba hindi kailangan to ni Rowena Bautista at marami siya nito. Nila Romeo Gabriel. Iba naman baka gusto. Ayan. Okay? Si Marintes, alam ko marami rin naman yan. Simple lang to. Okay.
Rowena, sayang, nung umuwi ka rito, hindi tayo nakita, di ba? Nagpunta kayo sa BGC, no? Oo. Sabi siya, Rowena, pag umuwi ka dito, uwi ka sa Kamangyan, magpasubali ka, at ako'y uuwi. Oo. Yan. Ay, magkakwento ba tayo? Ano ba tayo, Rowena, nakakain ng suman doon sa inyo, Doon tayo gagawin ako sa inyo, di sa bahay niyo, sa lumang bahay niyo, di ba? Anyway, ako din naman, lumang bahay na rin namin sa Kamangyan. Yan, nagkakwentohan tayo, Rowena. Yan. Ay, Martis kasi si Rowena na yun, nasa ano na yun? Mindanao na. Dati ko kapitbahay sa Kamangyan. Kamukha ni Sharon Cuneta nung araw niya. Nung bata-bata. Marites, kwento ka. Sige. Habang kayo nag-iisip na itatakil ko lang sa Kalakan. Ayan. Si Romeo Gabriel wala na. Ayan, sa mga nanonood doon, maraming salamat po sa inyo. Para marami hong nanonood sa akin ngayon. Minsan maganda ata yung Sabado. Kasi alak Sabado ho ngayon. Siyempre. Ayan. Ayan. May maganda at marami. Salamat. At saka marami hong comment yun ang gusto ko. Ay, si Charlon. Oh. Charlon, dalaro ba kayo sa Tuesday? Magandang gabi, ha? Oo. Pagbigas. Wala na problema. Pwede naman kita, pag nakita tayo, pwede naman kita bigyan pabili bigas. Ano ba naman yung bigas? Gusto mo isain ko pa Marintes Oo di ba? Maganda ba kay Charlon Mendoza? Yan, napakishare lang ko yung aking ginagawa para ko makita ho nung no. Sige, Marintes, kwento ka nga, para may topic na tayo. Sa kasi gusto ko mag-kwento to si si Angelo, nakausap ko na tungkol sa Okay, Marintes, habang nagtatype ka, ng iyong kwento, no? Okay. Alam niyo ho ba ang beer? Yung beer, kung kailan ho binote? Taas nga ho kamay, sino ang nakakaalam? Charlon, Alam niyo, ang tinatawag na glass bottle beer, yung bang sa kasaysayan ho ng tao, ibinote ho to, ang beer. Nilagay na sa bote. Alam niyo ho kung kailan? Noong pahong 16th century. Ayan, sa mga mahilig ko, sa mga beer drinker dyan. Nakagaya nila. Ako kasi dati, minom ngayon, hindi na, bera na ho. Yan. Ito yung nag-start ho, ibinote, gumawa ho ng glass, itong glass na to, mismo na yan. At yung nilagay ho yung beer sa loob. Noong hong 16th century. Pero noong 16th century, hindi pa ho nagbebenta ang tao ng beer noon. Hindi pa. Alam nyo kung kailan nagbenta ng beer ang tao na nakabote, yung tinatawag na commercial bottling, ibig sa pagbebenta sa kasaysayan ng tao. Kasi nung binote ho to, binanggit ko, 16th century. Noong 17th century naman, nag-start to magbenta ang beer sa kasaysayan ng tao na nakabote. Yan o. Okay? Yan o, ang munting history ng beer na nabote at yung commercial, yung pagbebenta ho ng beer sa kasaysayan ng tao. 16th century nung nabote at 7th century nung ibenta. Yan. At maraming salamat to kay John Francisco. Yan yung dati nakampi ko sa basketball. Magaling ho mag-basketball yan. Super bilis. John Francisco, nasa Dubai, tama. Shoutout to sa mga tiga Dubai. At saka mga tiga Mindanao sa Lagoro ni Rowena, tama. Yan. Ano ba yung Kidapawan ba? Ano ba? Si Rowena, Siyempre, sa akin ho dyan, sa mga tiga San Gabriel, mga tiga Kamangyanan, shoutout to sa inyong lahat, ha. Ito si John Francisco, alam ko Dubai ho ito, yan, sa ibang bansa. Watching. Magandang gabi, share nyo naman. Sharon Cuneta talaga, salamat. Mr. Chris. Sabi nga, Cuneta, kamukha ko doon si Chris Villanueva. Alam mo si Chris Villanueva, Rowena, kayong tatrabaho sa Makati nung araw. Nakasalubong ko sa Glorieta kasi pag wala pa akong duty or after duty ko. Kasi stay ako sa hotel. Naglalakad-lakad ako, dami ko nakita artista doon. Si Chris Villanueva, nakita ko naglalakad. Kasama ba? May kasama atang babae. Parang yan nakita. Buntis pa ati kasama niya. Baka mag-act sa akin si Chris Villanueva. Pero matagal na ko yan, dekada 90s pa nung nakita ko siya. Pero hindi ko sure. Pero mismo si Chris Villanueva nakita. Si Benji Paras nga, nakita ko pa sa si Jackie Poster. Kumakain sa Japanese restaurant. Sa Quad ata. Dito ko nagkakamali. Si Merda Marcos, nakita ko rin. Sa Rustans naman. Tapos sa Glorieta, nakita ko si Yula Valdez. Nakita ko rin. Lalakad siya. Sa mga yan nakita ko. Yan. Salamat sa kay Sharon Cuneta at kamukha ko doon si
Chris Villanueva. Hindi kasi Rowena nung araw, si Sharon Cuneta kahiling talaga. Tsura mo. Ayan. Mr. DJ, can I make a request? Di ba yun yun? Pwede ba itong love song ko? Ayan. Bawal kasi mag-music ko dito eh. Bawal. Hindi ko kagaya sa ibang live. Sa Bigo, tsaka sa TikTok. Nagla-live ako. Tatapos ko lang sa Bigo. Nag-live ako. Buena. Tsaka Marites. Nagbabakasakali kumita mala sa Bigo. Wala tayong kita ho sa ginagawa eh. Malaki na ho damage eh. Ayan. Mahal ho na itong mga binablog ko. Ayan. Butas na ho bulsa. Hoy! Yung mga pinapahula ko, Jan Francisco ha. Yan. Meron ako pinapahula. Yung tinimpla ko nung last tinimpla ko nung ano ba yun? Sky blue ang suit ko, tsaka ito sombrero ko. Yung dalawang minix ko, sa akin live ho dyan, sa akin Facebook page. Ayan, dyan din tatlo ho mananalo, tigi-tigi 1,000. Kahit kung marami ho kayo nito, alam ko, ay baka sakali, tayo katuwaan. Ayan, tatlo. Okay? Ayan. Ay, Martes Llanes, Kibuka. Ayan. Si Romeo Gabriel, tsaka si hindi na kumibo, sino ba to? Si De La Cruz. Ayan, ating kaklasmate. Okay, ano ba gusto niyong topic? Ayan. Ayan. Ito baka para may idea si Romeo Gabriel. Okay. Eto. Pag-usapan ho natin ng ating pinagmamalaki, dati may kupunan sa basketball dyan, Francisco. Ito ang Tanduay, habang nagko-comment si Rowena at saka si Marites Llanes. Ayan, yan. Sino ba ang may paborito ho na itong Tanduay? Romeo Gabriel, di ba nung araw natatandaan mo, mga classmate natin, ang iniinom i-SQ Tanduay, Romeo, nandiyan ka ba comment ka, di ba? Ikaw ba nakainom no, Romeo? Para alam ko, wala ka dun sa circle na yun eh. Ako kasi hindi ako umiinom ng Romeo Marites. Doon kila umiinom kila Jigs sa bahay nila. No, high school ho kami. Kinukento ko naman, high school days. Napakasaya ho. Alam mo naman natin kahit kami lahat ay nakaranas na high school days. Di ba kanta rin ni Sharon Cuneta yan? Why na, di ba? High school life and a high school life and a namin kay saya. Di ba? Ay. Gusto mo, guess kita dito sa akin eh. Yun yung gusto ko may guess nga ako dito, Mela Guess, paupuin ko rito. Tapos sabi niya sa akin, Mr. Lance, gusto ko sana tigman ganito eh. Gusto ko sana tigman sa di ba titimpla ko sangria, di habang titimpla. Kwento. Ganun gusto ko sana vlog. Kaya lang marami namang talaga kong gustong pumunta ho rito sa akin. Yung mga supporters, mga subscriber ko, napakarami ho talaga. Kaya lang, minsan parang, siyempre ay, sorry baka naman sabihin niya si Mr. Lance na mimili. Siyempre, minsan, sometimes, parang nag-hold back ako kasi, siyempre, hindi ko sila ganong, personal na kilala, siyempre. Medyo, kaya, pero pagkakala walang problema. Ganun niya ako gusto ko, may guess ako dito pag titimpla ko siya. Kasi dapat to, may guess ako na, tiga That's Entertainment, na, former That's Entertainment, Friday group ata siya, Wednesday, nakainom ako dito, may picture pa ako kami nila, ako lahat hindi artista. Kaya hindi ko, galing ho tayo sa Cebu, pumunta rito, bumalik sa Manila, baka rin makakuha ng mga project ko sa showbiz, hindi sa eskwela. Magbabakasakali daw siya. Sinama, kasi may mga friends ako dito na artista, nagiinuman ho sila. Ayun, punta daw ako, nagpunta naman ako, pinaglabas ko pa nga wine niya, tiga Dutch Center. Ano ba pangalan niya? Nakalimutan ko. Ho yun, kapatid siya ni Bong Revilla, yung mga pinikula niya na na yung mga action movie. Si Martes, sa kasi Carmela, naman, sige, walang problema. Pwede naman ako magbitbit ng few bottles, ibig sabihin, konting bote at saka yung pang mix. Walang problema. Juices lang naman katapat niyan, mga 7-up, Coke, gano'n lang. Tsaka lemon lang naman, mura lang. Sabi nga, isend nyo kasi ako uuwi. Ayan. Kwento-kwentuhan tayo. Sila Carmela nga, matagal ko na itong hindi nakakagimik Dati Mela, madalas tayo magkita-kita, nagkakakita. Although ako kasi hindi nga nagtatagal. Alas 10, umuwi na nga ako. Matagal na 10:30, alam niyo yan. Kasi nga malayo pa ako Isipin mo Mela, pag ako alas 10:30 umalis sa gimmick natin. Ano ba kung oras ako nakakauwi? Mga alas 12:30 na dito sa amin sa Quezon City. Mas mabilis ang pauwi kaysa ho pabalik. Kasi yung pabalik, marami kayo iniikutan. Kasi dalo sa ginawang MRT dito sa Commonwealth. Ganun ho Marin tayo sa Kakarmen.
At saka siyempre, medyo nakainom ako, nagpapa-down pa ako, no? Oo, mga konti. Kaya naman. Ay, kung gusto nyo inumin, Martes Gani, saka Mela. Ikaw ba uminom ng margarita, yun isang masarap. Oo. Uminom ka ba no? Masarap yung Mela. Margarita, no? Kaya lang pag margarita, marami tayo, dapat blender na gamitin natin. Pag shaker, pa isa-isa lang. Ay, ano maganda, Wena. Ay, di, Wena, ano di, parang piyesta. Uwi ka na lang sa piyesta, oh. Sa atin, sa Kamangyan, ano. Madalas naman ako mauwi nung ados. A 4 pa lang, andyan ako eh. Andyan ako sa San Gabriel, Marintes eh. Mela, tsaka Wene. Oo. Dumalo ako sa nanay. Siyempre, dinalo ko. Pati nanay mo, sinilip ko doon Wene. Ako si God Days dito. Hindi na kami nakakatapat ng utol mo eh. Oo. Pag pupunta siya, kumisa, nauna siya. Misa, nauna ako. Oo. Kinabukasan naman ako, gano'n. Kinasundang araw, gano'n. Yes, second week ang alam ko. Ka sa harapan na may bahay ka sa dati yung tinitiran. Oo. Although hindi, kahit pa tayo hindi mayaman, di ba? Rowena, no? Marintes, saka Mela. No? Kagaya mo, malayo ka na, malayo na rin ako. Napakaganda ho nung pag-uuwi kayo, may masasabing, dito ako nakatira. Oo. Dati, at may bahay kami doon. Maganda ho yan. Kaya nga ako, yung bahay namin, Wena, sa Kamangyan, kabilin-bilin ako sa kapatid ko. Ikaw ako nakatira dyan. Alagaan mo. Oo. Hindi pwede ibenta yan. Oo. Winarling ako na sila. Oo. Kasi gusto ko umuwi ako rito. Minauwian ako. Minapaparadahan ako na sasakyan ko. At may matutulugan ako. At kung gusto ko maligo, may maliliguan ako. Ganon ang gusto ko. Oo. At kung gusto ko mahiga, may mahigan ako sa atin dito. Yun ang reason ko. Ayan. Ayan, kwento nga kayo. Ayan, ito maganda. Ito gusto ko. Kwento. Alam niyo sa TikTok, tapating ko. Sa TikTok, naku po, napakadami ho doon. No? Sa ibang panig ko ng Pilipinas. Pati ho, sa ibang bansa. Actually, Wena, Martes, saka saka Carmela. Yung mga ibang nanonood yan. Sila Charlo, saka sila, si Romeo. Doon may pumapasok po, mga tiga-Amerika, tiga-Canada, mga Inglesero, ng mga Pilipina. Pilipino. Minsan nahihirapan ako. Nahihirapan ako kasi English, hindi doon na sila lumaki. Hindi na sila gano'ng kakaintindi Tagalog. Na problema, dumudugo naman ako. Kakadugo ng ilong, kasasalita mo ho ng English. Kagaya ni Mr. Lanzo na tambay, saan tayo huhugot ng English? Yan, okay. Comment kayo. Okay, ito pag-usapan lang ho natin itong ating pinagmamalaki sa Bulacan. Kasi karamihan ho nakakwento ko dito, ito yung mga tiga Bulacan. Baka wala sila kamali-mali dito. Marintes, sila Rowena, sila Carmela, sila Romeo Gabriel, at iba pa ho dyan, Yan. Alam nyo ba itong Tanduay Ram ho na pinagmamalaki dati may kupunan pa sa PBA? Okay. Ayan, nabasa ko pa naman, Marintes. Alam niyo ba kung saan ang distillery nito o gawaan nito, Romeo Gabriel at mga taga Bulacan? Diyan ho sa atin sa Bulacan. Diyan sa atin sa Bulacan. Alam niyo ba kung saan? Diyan ho sa Hagonoy, Bulacan. Yes, you heard it right. Ito ho, ang kauna-unahang distillery ho nito ay sa Hagonoy, Bulacan. Noon, 1856 pa. Siyempre, hindi pa tayo pinapanganak lahat. Ito ho. Diyan sa Hagonoy, Bulacan. Wala ho ko idea kung ito yung distillery sa Hagonoy, Bulacan ay bukas pa. Kaya mga taga Hagonoy, Bulacan, comment nga ho kayo. Kaya ang Hagonoy, Bulacan, di ba pagka tagulan, lagi hong binabaha, di ba? Comment nga ho kayo kung yung distillery sa Hagonoy, bukas pa ho dyan. At alam niyo ho ba, ang founder ho neto, no? Ayan, si Carol, also taga Bulacan, at pinsan ko naman, kaya Castillo. Alam niyo si Mr. Castillo. Okay. Ayan, Carol, magandang gabi on this Peroso. Siyempre may asawa no, aking mga pinsan na to. Ayan, share lang naman sa aking, baka ma-share niyo naman aking ginagawa. Mapanood naman yung ibang kamag-anak natin at mga ibang kaibigan nyo at the same time. At alam niyo ba kung sino founder ho nito? Si Elias Manchutore, ang una-una hong may-ari o founder ho nito. At yun naganap noong 1856 sa Hagonoy, Bulacan. Ang mga tanduay ho ay gawa ho to sa tubo o sa sugarcane. Ito mga tanduay. Para ho sa inyong kaalaman. Yan. Kasi natatanda ako Mela nung araw tsaka Marites. Ito hindi ho pala jigs Although hindi lang ako umiinom kasi ang tatay ko nandun. Pag nakita ko mapulit ang may alak, bato ka abutin. Malamang. Okay, doon ko umiinom. Mga classmate natin umiinom gano'n. Ito iniinom nila tanduay. ESQ na tandaan ko. Yan.
Yan no, ang kwento ng Tanduay Ram. Okay? Siyempre, ngayon no, iba na ang nagmimi-ari nito. Alam niyo naman kung sino yun. Okay? May ari pa ata ng airlines. Ayan. Okay, yan o, kwento ng Tanduay Ram. Kaya kung may mga katanungan na kayo sa Tanduay at mga mixing yan, abay, visit lang kayo sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel. Puro Mr. lang siya. Okay, ayan. Bakit ba naglalagyan Marintes lagi? Oo. Ayan. Ay, matagal-tagal pa ako. Hanggang 8:30 ho ako. Ayan. Kasi 8:30 may schedule. Okay, yan, ito, pinsan ko ito, si Carol Castillo, yan. Ito bukod ho sa pinsan ko, kapitbahay ko lang ho ito. Siyempre, nung araw, pag ito dumadaan ho, isa lang ho ang kalye, doon sa harapan namin dumadaan, papasok at papalabas ho itong mga to. Ganun ho talaga ang buhay, no? Di ba, Rowena, no? Ito gusto mong topic, alam ko. Talaga sa buhay ho, wala akong panghabang buhay. Yan ho, tandaan natin. Yan, kagaya ho ni Rowena Bautista, nung araw, magkapit-bahay din kami yan. Nung bata ko kami, lagi ako nasa inyo, di ba, Wena, no? Oo. Sa inyo ako, Wena, nakatikim nung yung pili, yung bilog, yung matigas. Oo, pag pinukpok mo na martilyo, saka lalabas yung pinakapili. Napakasarap nun, Oo, sa inyo na ako nakatikim nun. Tsaka yung pabo. Oo, Wena, natanda ko nung araw. Di ba, marami kayong pabo? Oo, doon ako nakatikim sa inyo. At syempre, yung pili, hindi ko makalimutan yun. Sarap yun. Walnut ba tawag dun sa English? Wena? Parang walnut yun oo. Nilalagay sa tinapay yun, yung mga mamahaling tinapay. Oo. Yung mga first class na tinapay. Oo. Sa amin sa hotel, dami yan, walnut na yun. Alam ko, walnut yun. Oo. Yung parang utak ng tao pagka binuksan mo yung nut na yun. Yung sa loob. Pero pakasarap po na. Yeah. Alam ko, walnut yun. Yun. Ay, si Carol. Balik ko tayo kay Carol. Ganun, di ba, Wena? Wala pang habang buhay. Yan, si Martes, dati yung kaklasmate ko, Elim, high school. Di natapos din. Kaya wala mo panghabang buhay. Kaya tayo naman dito sa mundo, lahat tayo temporary lang. Kaya be good. Kaya ako si Mr. Lance, kaya nga ako si Mr. Lance, kaya ako kahit pa paano, nakita niyo pa nagpapakapakain ako ng mga homeless. At homeless, mga wala ako, kahit pa paano. Doon man lang ako sa bagay na yun, kahit maliit na bagay. Siyempre, makagawa humalaho tayo ng kabutihan, kagandahan. At alam nyo, ang nagbibigay, lagi ho talaga sinuswerte. Kaya nga ako sinuwerte, meron akong 3,000 rito. 1, 2, 3. Sino makakahula ho doon sa tinimpla ko? Sky blue na t-shirt, tsaka ito sombrero ko. Yun ho, pahulaan ko. Kung tinimpla ko na cocktail noon. Hula kay Carol, sayang. Ito, 1, 2, 3, ayan. Madali lang hulaan yun, yung tinimpla ko. 3, ayan. Yan, yan. Naku, wala ko tayong comments, comment, Yan, Ano bang gusto nating i-topic naman? Yan. Okay. Gusto niyo ba ng konyak? Ano bang gusto niyo topic natin? Ayan, sige. Mag-ano tayo na isang paborito niyo dyan. Ayan, sige. Ito nga si Hennessy, ipag-usapan natin. Ayan. Si Hennessy, ayan. Ayan. Ito paborito ko na karamihan yan. Hennessy XO, ayan. Pag ba sinabi ng Hennessy XO, ano ibig sabihin ng XO? Yan tinatawag na extra old. May mga BSOP, Very Superior Old Pale. BS, Very Special. May XXO. Yan yung mga tinatawag na age categories. Ibig sabihin na age categories, yung mga years niya na may binapatayan. Kaya nilalagyan nila ng XO, BSOP, mga VSO, ganyan. Okay? Topic ko natin ngayon is about konyak. Ano ba yung mga konyak? Ang konyak ko kasi ay lugar ho yan sa bansang France. Sino ba mga taga-France dyan? Comment naman kayo, no? At baka turuan nyo si Mr. Lance, tungkol dyan sa lugar ng konyak sa bansang France. Doon kasi nanggagaling itong mga konyak. Kaya ako tinawag na konyak to, no? Yung mga Hennessy at marami pa hong iba. Itong Hennessy XO, especially, no? Dahil ito ang topic ko natin. Ayan. Okay? Sino ba itong si Hennessy? Paborito ho na karamihan. Ayan. Okay. Alam niyo, ang totoong pangalan ni Hennessy ay si Richard Hennessy. Okay, iyan ho siya. Okay. Isa ho siyang businessman sa edad na 19 years old. Itong si Hennessy o si Richard Hennessy, no? Siya ho isang Irishman.
Irishman meaning, tiga Ireland ho siya, no? Eh, bakit napunta ng France sa Cognac, ano? Kasi nag-migrate ho siya from, Ireland to France. Nag-migrate ho siya. Being a businessman, gusto niyo ho yun ipagpatuloy ang kanyang business sa gawing France at doon nga ho siya bumagsak sa lugar ng Cognac. Which is, na-establish niya itong kanyang Hennessy na tinatawag. Kasi yung Hennessy, apelido po niya, no? Kasi ganoon naman po ang mga alak, eh. Ito po yung pinapangalan sa mga sikat na tao, sa mga businessman, sa mga hari, sa mga prinsipe, sa mga reyna at the same time, sa mga landmark places, ganyan ho ang alak. So, ito nga ho si Richard Hennessy ay tao, no? Okay. Alam niyo ba itong si Richard Hennessy ay nag-serve pa ho to kay Louis XV. Si Louis XV ng France. Yan. Okay. At alam niyo kung anong taon ho na-establish ito ni Richard Hennessy? Noong 1765 pa. Ito hong Hennessy XO niya. Siyempre, meron hong BBSOP. Wala ho ako eh. Dapat nga meron kong kadil, hindi na ho kong makontak. Kaya hindi ko na kung nakabili. Pero hindi naman buo, konti lang. Anyway, okay. Kung kayo mahilig sa mga bags, yung mga Louis Vuitton, mga bags, isasabihin ako, mapapaul pa. Bags, ano pa ho ba? Mga pantalo, basta mga product ng Louis Vuitton. Ang Louis Vuitton ho, at saka ho itong Hennessy, ay one company. Isa lang ho ang nagpapatakbo. Yan ho ang kwento ng Hennessy. At ito, alam niyo itong Hennessy, kasama ho ito sa Big Four, yung tinatawag na House of Cognac o World of Cognac. Apat ho ito eh. Itong Hennessy, XO, at itong isang, mapalad ako, tatlo meron ako. Courvoisier, yan ho ang isa. XO rin, Cognac, At napakaswerte ko, meron pa ako dito. Ito ang tinatawag na Martel XO. Yan, alam niyo naman XO, binagit ko, extra old. Tatlo ho yan. Apat nga ho yan, di ba? Ang isa naman ho dito, yung Remy Martin. Wala ho ako nun eh. Ito, tsaka ho Remy Martin, yung tatlo na ho na to. Ito kasama ho sa tinatawag na Big Four, o House of Cognac, or World of Cognac. Ayan, sino ho ba mahilig sa Cognac? Ayan. Remy Martin, may kausap din ako. Hindi na rin ho makontak. Sayang. Kaya, kahit mahal, bibiling ko sana. Konti lang din ho naman. Parang mga ganito lang laman. Ito, binili ko ito. Hindi ko nasabi presyo. Ito lang ganyan lang karami, binili ko, mahal. Hindi ko kasi kaya bumili ni Mr. Lance ng buo. Honestly. Wala ko tayong pambili, wala ko tayong sound dito. Okay, yan ho ang kwento ng Hennessy XO. Ayan, okay. Kayo ho, baka, kung ito ho kahit sa replay na papanood, kung may gusto kayo itakel, kagaya ho kanina ni Mecca, gin ho ang paborito niya. Niya ho ang itinakel natin. Okay? Ayan. Okay. Itatakil ko lang itong Carlos I. Ayan. Itong the famous Carlos I. Ayan. Okay, ayan. 5 minutes na ako, mag-out na ako. Ay, hula naman ho kayo. Hula. Baka wala akong hula. Sayang naman to. 1, 2, 3. Sa akin ho tinimplan ng naka-light. Blue ako na t-shirt. Ito rin ho sombrero ko. Sa akin live ho, dyan. Pasok ko kayo. Hanapin nyo lang dyan ho. Scroll nyo lang na konti. Ayun na yun. Makita yung titimpla ko. Ito na ho yun. Yan. Okay, ayan. Okay. Ang gusto ko lang i-topic Romeo Gabriel na baka hindi ang pakatano. Alam ko umiinom ka nito itong Carlos I. Ito yung napakasikat ho ng dekada 80s no? Tsaka 90s. Itong Carlos. Pag meron ka ho nito no, big time ka no? Ano ba ho itong Carlos I brandy? Ito isang uri ho ng brandy. Kanina ho, tinapik ho natin, isang uri ho ng cognac. Yan. Magkaiba ho ang brandy at saka cognac. Pero ang mga brandy at cognac ko, yan ho, ano ho yan? Gawa ho sa mga ubas. Ang mga whiskey ho, hindi ho gawa sa ubas yan. Isang pagkakataon na itatakil naman ho natin yan. Okay? Right now, ang topic ho natin ay it's about Carlos I o Carlos I o Carlos I brandy. O Carlos I brandy, no? Kailan ho ba nag-start si Carlos? Ayan. Yan. Actually, meron ng bote nito, yung mas maliit, para kulay blue na green. Yun yung mas mahal, masikat. At marami pa hong iba ang uri na Carlos. Yan. Nag-start to noong 1772 pa. Ganun no, katagal. Siyempre, hindi na naman tayo tao. Sabihin niyo pa ulit. Laging inang ang salita ko. Alam niyo ba kung sino founder yun ng Carlos I? Wala ang iba kundi si Thomas Osborne. Yan ang founder nito noong 1972. Si Thomas Osborne, ayan ho. Ang origin ho nito ay sa El Puerto de Santa Maria. Hindi ho Bulacan, hindi ho Laguna. El Puerto de Santa Maria, Cadiz. Cadiz hindi ho Capiz. Cadiz, ulitin ko
El Puerto de Santa Maria, Cadiz. Yan ho ay within the Cheres region. Yan ang Cheres region. Yan ay sa bansahong Espanya. Sa bansahong Spain. Yan. Para sa inyong kaalaman. Okay? Ito ay gawa ho sa ubas. Ito ay may 80 proof. May 40% alcohol by volume. Kasi bakit ba? Kasi pag sinabi yung 80 proof, divide into 2 ho yun. 40% alcohol, 40% ay liquid. Okay? Kaya magiging 80 proof po siya. Na-establish ho siya noon hong 18th century. Ito ang Carlos I o Carlos I. Yan ang kwento ng Carlos I Brandy. Carlos I Brandy. Okay? Yan. Sabi ko sa inyo, dito lang nyo mapapanood yan. Kay Mr. Lance, yan, ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Yan, pakishare naman ho. Kahit to replay, pakishare naman. Ayan. Yan, ano pa. Sige, magtatopic ko tayo last, kasi mag-ano na ho ano tawag ko dito? Mag-8:30 na, mag-8:30 lang ho tayo. Dahil si Mr. Lance ay kabal. At sa inyo lang, isa tinimpla ko? Oo. Nako, kabalan? Oo. Hindi, mixing kasi yun ang kabalan ito. Yan. Yan ang gusto ko kay Wena, humuhula. Ito kabalan yung Wena. Ito ba ang kabalan ho kasi, parang Wena, may stock na itong kabalan sa inyo Meron ba? Ayan. Sige, ito nga ho topic natin. Parang ito gusto ni Wena. Kabalan. Okay. Ito ang last ho natin topic. Wena, sige, may chances ka pa isa. Hula ka doon sa tinimpla ko nung naka sky blue ako na t-shirt. Ito rin ng sombrero. Salamat to sa naglagay. Hindi ko lang makita kung sino siya. Masyadong maliit Okay, ito ang last topic ko natin for tonight. Ayan. Ako na, sensya na. Parang kumuha ng schedule. Okay. Wrong Wena, yung hula mo, Kasi ang kabalan, ito ay isang uri ng spirits, cocktail yung sinasabi ko na tinimpla ko doon, hindi, baka kasi pinaliwanag ko rin doon, Pero hindi ito, yung minix ko, yung nagtimpla ko dito sa kabilang table ko. Yan. May isa ko mapupuno na, konti na wala na ako mapaglalagyan. Ng kaalakan, baka next year to, sa dami ko, may mga naka-line up na naman akong bibilin. Kagaya ho ng Jim Beam at mga ibang Scotch whiskey, nagkakanvas na ako sa mga grocery, sa mga wine shop. Wine store, tatagdagan na naman. Okay, anyway, ito ang topic ko natin kay Rowena Bautista Lorenzo. Napakasalamat to sa kanya at nag-comment siya, yung mga iba ko dyan, comment to kayo. May 3,000 ko na ready ko, tinimpla ko naka-sky blue ako. Ito rin yung sombrero ko. Kasi sombrero ko naman, lilima. Isasalit-salita ko lang. Yung totoo, wala ko tayong pambili ng marami. Ayun bawat tamang hula, tigi-tigi 1,000. Kasama ko ang Gcash sa paghula. Gusto ko may humuhula, may nagtatry. Ayan. Yan. Para naman humina pa pala ang mga nanonood kay Mr. Lance sa pambansang bartender ho ng Pilipinas. Kaya lang naman ako nahan dito, Ito, kukwento ko na naman, Kasi gusto ko lang ang bansang Pilipinas, Wala ko kasing kilalang bartender sa bansang Pilipinas, Sa pagluluto, marami. Marami. Andiyan sila Ninong Ray, sila Boy Logro, sila Dasa. Mga tigapampangan, di ba marami. At marami pa hong iba, pagdating ho sa pagtitimpla ho ng alak ay parang wala ho ata active, kundi si Mr. Lance. Kaya ako lumalabas, nagpapaliwanag ako ng mga kalakan. Parang laging ganito, lagi kong, ang motto ko, patay na sa school, ang lagi kong motto, ganito Ang bata, di ba Wena, Wari may bata tayo sa bahay, apo man natin, anak man natin, ano man siya, Di ba wari pa inumin natin ang gatas, di ba lagi natin sinasabi, wari may yaya, iyan siya. Yaya, yes ma'am, may sagot pa, painumin ka ng gatas si baby, baka gutom na. Opo ma'am. Oy, gamitin mo yung tubig, yung Wilkins, yung Absolute. Diba? Patatakan lang ng gatas, sawag ka sa sobra. Ano ho ba ang point of view doon? The point of view po doon ay kung ano po ang, di ba, ang pinapainom natin ho sa bata, alam ho natin kung ano yung tubig na ginamit at kung ano ho yung gatas na ginamit at ano pa ho ba? At yung dami, yung dosage, alam ho natin, di ba? So, meron ho tayong kapanatagan ng loob, ibig sabihin. Meron tayong peace of mind. Di alam natin, safe si baby, magiging malusog si baby, di ba? So, dapat ho sa ating mga oldies, sa ating mga oldies, especially mga umiinom ho ng kaalakan, yung mga ganitong hawak ko, Yung mga beer, mga gin, brandy, ano man yan.
Mga whiskey ho na yan, ano? O cognac man yan, ano? Dapat alam ho natin yung gaano ba karami dapat inumin ko? Gaano ba kalakas ang alcohol content nito? Di ba? Ano ba ang mixing nito? Ganun ho, ano ba ang impact nito? Doon niya ho papasok si Mr. Lance. Ang point of view doon, kung ang mga baby ho natin, ang mga anak ho natin, apo ho natin nasusubaybayan natin na ipinapasok sa katawan, gusto natin maging healthy, dapat ganun din ho tayong mga older o yung mga umiinom o mga nagko-consume nito. Iyan ho ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ni Mr. Lance. At si Mr. Lance, kaya lumalabas, nagpapaliwanag ako. Nagbibigay ako ng mga kaalaman tungkol sa Kaalakan. Yan ho. Sabi nga ho doon sa kabilang channel, ako doon si Kuya Kim ng Kaalakan. Salamat ho sa kanila at shoutout ho sa kanila. Yan. Ayan. Okay, balik ko tayo sa ating topic na gusto ho ata ni Rowena, itong kabalan. Ito yung tinatawag ho na kabalan. Alam nyo, for the first time dito sa Asia, may sumikat ho na isang klase ng whiskey dito sa Asia. Ito yung tinatawag na kabalan. Ito ay isang uri ho ng Taiwanese whiskey. Malt whiskey ho ang tinatawag. Sa susunod ho na live ko, papaliwanag ko naman sa inyo yung mga tinatawag na malt o malted whiskey. O yung mga ganyan. Kung ano ho ba ibig sabihin? Mga single malt. Yung mga ganon. Ayan, mga malt. Ayan, papaliwanag ko sa inyo sa isang pagkakataon naman. Maganda ho yan, di ba? Di ba nababasa nyo rito? Single malt. Malt whiskey. Ano pa pagkakaiba nun? Sa isang pagkakataon na papaliwanag ko natin yan. Sabi ko naman sa inyo dito, marami tayong malaman tungkol sa Kaalakan. Okay, ano ba itong kabalan? Hindi ito kahit tinatawag na isang uri ng malt whiskey, no? At ito ay nanggaling ko sa bansang Taiwan. This is a Taiwanese whiskey kung tawagin, ano? Okay. Siyempre, alam naman natin ng Taiwan, bato ba tayo naungusan? Sila nagkaroon na ng original na kabalan ho na to. Alam niyo ba kung magkano itong kabalan na to? Ito ay 4,999. Piso na lang ho, 5,000 na. Ito yung may 18 variant. Isa uto sa classic, isa uto sa variant na isa. So may 18 po. Yung 17 wala ho ako nun . Sana magkaroon ho tayo. Itong isa klase ho ng kabalan na to. 5,000 na ho to kung tutuusin, ano? Ngayon, siyempre alam ho natin ang mga Taiwan, ang mga Taiwanese, hindi naman ho sila ganong dalubhasa sa paggawa ho ng whiskey, no? Kasi alam ho natin magagaling yung mga Americans, yung mga Irish, sila maraming mga whiskey. At saka siyempre mga Scots, mga tiga Scotland sa United Kingdom, sa Europa, diyan ho maraming no? Paano ho ba ang ginawa ng Taiwan sa pagpuproduce nila ng tinatawag na kabalan malt whiskey o kabalan whiskey nila, no? True production, ito kanilang istorya, no? Yung kanilang mga distillers, yung mga distillers ho nila, no? Alam niyo ba kung saan ang galing? Yung binanggit ko kanina sa gawing Scotland kasi doon maraming expert. Doon ho pa sila kumuha ng mga distillers sa gawing Scotland. Alam niyo ba yung mga pot skills? Kaya pa rin gumagamit ho ng pot sa mga paggagawa ho ng mga alak o pag sa puproseso, distilling process. Yung kanilang mga pot skills, alam niyo ba kung saan ho galing na bansa? Sa Germany pala ho nila kinuha yung kanilang mga pot skills. Sabi ko naman sa inyo, sa Europa ho marami yan. Siyempre, alam naman ho natin, pag tayo ay gustong gumawa ng whiskey, kahit kung anong spirit, so yeah, gumagamit ho tayo ng mga barrels. Alam niyo ba ang barrels kung saan ho nanggaling ang mga barrels na ginamit ng kabalan? Wait lang gusto ko yung comment mo Ay sa Europa pa ho at saka ho sa bansang Amerika. Di ba binanggit ko earlier, doon ho yung mga dalubhasa talaga. Kaya ho ang Taiwan, doon ho sila halos kumuha ng mga kailangan ho nila sa mga bansa ho na yan. From the distillers to pot skills at hanggang ho sa barrels. Doon ho nila kinuha sa mga ibang bansa na sa Scotland, sa Germany, sa Europa, at saka sa bansang Amerika. Doon ho nanggaling lahat. Kaya ho nakapag-produce sila. Magandang gabi kay Dennis DP, Katukayo, ayan, sa Sugar Town. Ayan, share niyo yung aking ginagawa na marami makasagap na aking live. Ayan, dahil mga uminom. Yan o naging story ho na kabalan. At ito yung napakaganda, napakabigat ho ng bote. This is a premium whiskey o tinatawag. Pag ba sinasabi natin premium, ano ba yung premium? Natidinig natin premium. Ano ba yung premium? Sa mga hindi ko nakakaalam ng premium, pag sinabing premium, sabihin ho mamahalin. May presyo. Hindi ho siya basta-basta, well, pwede naman din ho panghalo, pero sa mga bar ho, pinapangahalo ho yung mga standard. Kasi pag ho sinabing premium, di ba nakalagay ho, parang ho chivas, yan, nakalagay. 12 years. Yan nakalagay, tingnan nyo. Di ba nakalagay 12 years, may 18 years. Ibig sabihin ng mga premium, 12 years pataas ho yan. Tinatawag silang premium. Premium. Premium whiskey, premium brandy, ganun ho, Premium gin. Pag 12 years below, pababa,
There's GP magandang gabi. Oh, Mr. Lasaw. Pag 12 years below, yan yung tinatawag naman ho ng mga standard. Mostly kasi ang mga standard, kapaliwanag ko lang bago ko tapusin itong kabalan. Yan ay ginagamit sa mostly sa mga mixing. For example, mag-mixing ka ng weng-weng. Siyempre, para lumit ang costing mo, ang gagamitin mo, yung hindi yung gano'ng kamahalan. Hindi ko gagamit itong mga kagaya nito 5,000. Well, pwede rin, unless may isang geso, sinabi niya, bigyan mo ako ng whiskey and soda. Ang gamitin mo yung kabalan whiskey. Is naka-specify ho. Okay ho yun. Pero pag sinabi, bigyan mo ako ng weng-weng. Hindi naman yung specify na kapag gumamit ka ng whiskey, kabalan ang gamitin mo. Yung pouring brand na lang ho ang gagamitin nila. Yung medyo mura. Para siyempre kumita yung bar at maliit ang costing, yung gastos. Ganun no? Okay, pinaliwanag ko lang yung premium at saka yung standard. Now, saan ba gawa itong kabalan na gustong-gusto ni Rowena, Ito, siyempre, binanggit ko, isang Taiwanese whiskey ito, gawa ho sa Taiwan. Ito'y gawa ho sa Mountain in Yilan, sa Taiwan Sa bundok ko yun, Okay. Yung distillery ho nila, na ito yung recently lang bagong-bago lang ho itong kabalan na to, whiskey. Si Dennis ho kasi ito, marami yung collection ng yung mga spirits ito. May nagbalita ho sa akin Yan, marami ho to. Well, hindi ko lang alam kung yung mga kanyang mga stock sa bahay. Anyway, ang mga distillers ho nila, ang distillery ho nila, nag-start ho yan noong pahong 2005. Kaya sabi ko nga sa inyo, recently lang, 2005 lang ho nag-start. Yung kanila naman hong yung spirits, kasi yung distillery, magkaiba ho yun, tsaka yung tinatawag na spirits production o spirits produce. Yung spirit production naman ho nila, nag-start ho yan noong 2006. Kasi distillery ho nila, nag-start noong 2005. After 1 year, nag-start na ho yung spirits production ho nila noong 2006. At alam niyo ba yung kauna-unahan, Rowena, na battling nito ng kabalan? Kung kailan nangyari? Noong hong December 2008. Neto lang din. Di ba? Hindi ko katagalan. Kumpero sa mga iba, na mga 1800s, 1700s pa. Iba ho, 1832. Mga ganun. Di ba ho? Ito ang kabalan, recently lang. Ito ang pinagmamalaki ng Taiwan na kabalan whiskey ho nila. Ayan ang bote. 18 variants ho yan. Bago ba may bawas? Kasi siyempre ginagamit ko sa pang-mix. Ayan. Yan ho, ang kwento ng kabalan. Okay? Yun. Hoy, nako, ang ganda ho na naging paliwanag ako talaga hanggang 8:30 lang malapit na mag-8:30. Ay, sana kay Tin Howard Pascua. Naghahanap po kayo ng sasakyan, yung nagbebenta. Ayan, marami yung binebenta yan. Ano naman ako klaseng sasakyan. Kontakin niyo lang ko si Tin Howard Pascua, ayan. Ayan. Okay, yan sa akin, Dennis GP. Magandang gabi ko sa inyo lahat, yan ma-share niyo yung aking ginagawa tungkol sa kalakan. Ay, Rowena, kabalan, whiskey. Ano yung N7? Mas marami atang alam to si Rowena sa akin, N7. May N7 ba to? Oo. Parang, ito nga pala kabalan, 40% alcohol by volume. So, 80 proof. Mostly naman lagi 80 proof. Bakit ito malaki? Sabi niyo, bakit ba lagi 80 proof? Bakit lagi 40%? Kasi ang gobyerno ng internationally, may allowed lang ho ng alcohol content. Bago tayo magwakas sa ating live, pasamantala. Ina-allowed lang ho yung mga 80 proof, mostly. Kasi pag sumobra na ang taas ng alcohol content na isang alak, makaka-hurt na ho yan ng katawan natin. Baka, kaya hindi na ho ina-approve masyado. Pero alam ko, ang vodka, meron nilabas ho na vodka na 120 proof. Pero wala ho ko nun. Pero ang alam ko, ganun. Yan. So, para hindi maka-harm, yung kaya lang ho ng body natin, which is yung 80 proof. 40% alcohol by volume. Pag sinabi yung 40% alcohol by volume, 80 proof ho yung papasok. Kasi bakit? Divided by 2 times 2 ang mangyayari. 40% alcohol, 40% ay liquid. Kaya tawag doon ng 80 proof. Nakuha niyo ho. Di ba 40% alcohol by volume? Nasa yung 40? Yung 40% alcohol by volume, alcohol, yung 40% ho ay liquid. Kaya magiging 80 proof po siya. Yan ang suma total. Divided by 2 times 2. Ganun na pagkwenta ng mga alak. Okay? Yan. Ay, si Romeo. Ayan, Romeo. Okay. Yan ang kwento. Ayun nabanggit ko ba, yung first battling nila ay noong December 2008 ng Kabalan. Okay? Yan ang kwento ng Kabalan. Napakaganda. Nauusan ho tayo. Basang naspit. Tayo kasi, alam ko, wala ho tayo, na-produce na whiskey na talagang sarili natin. Meron tayo yung Hinebra, saka yung beer. Yung 1800s pa na biro natin, yung San Miguel Pale Pale, lahat nga ng produkto, lahat na mo nila, paliwanag ko na. Abang amount lagi, hindi naman ako magsasawa pa ulit-ulit. Tsaka siyempre, yung tanduay ho natin, very katuyan. Alam niyo ba yung mga tanduay na ginagamit na pinaliwanag kanina? Sa mga hotel ng malalaking ginagamit ho namin yan. Puring brand. Yun, naku, sayang ho, wala naman ho nakahulat. Buena, hindi ko matanda kung ano tinimpla ko dun .
re-reviewin ko sana kung may humula ng cocktail ko. Ay, hindi bale. Itong tigi-tigi 1,300 na to susunod na live ko. Abangan nyo. Hindi ko alam kung makapag-live ako bukas o sa Lunes. Ay, di abangan nyo na ito. Ito na may tatabi ko lang. Kasi ito lang naman yung aking budget to dito. Wala nang iba. Hindi ako gaya ng ibang vlogger niya, content creator. Ganun kakapal. Hindi. Si Mr. Lance ito, parang katuwaan. Kung tinimpla ko, hula-hula lang. Habang nanonood, nakikinig kayo ng kaalakan. Ito lang ako kaya natin. Hindi tayo, big time content creator o vlogger. Ayun o. Adi, nako, paano ho ba yan? Buena, maraming salamat kila Howard, Tin Howard, kila Dennis Katokayo. At saka kay Carmela, kay Marintes, kay sino pa ba? Kay Poong, ayan, si John Francisco, salamat At saka sino pa ba? Balik ako, konti lang naman kay Romeo Gabriel, kay Poong, kay MJ Meka, yan. Lahat sa inyo At ng mga nag-like, salamat. Kila JR Santa, nakita ko nag-like. Okay. Wait na, paano? Di pa samantala kasi may racket pa konti. May asikasuhin lang ako. Okay, sana yung nagustuhan niya, pagpapaliwanag ko ng pambansang bartender mo ng Pilipinas, wala akong iba kundi si Mr. Lance. Kung kayo may mga katanungan mga mixing, history, at paliwanag ko niyan, mag-comment nyo lang ko sa comment section, yung mga proper handling, yung mga alcohol content, yung mga pinapaliwanag ko kanina, kung saan ho ba gawain ganito, saan ba yung gano'n. Just call my name. Si Mr. Lance. Siyempre, nood kayo na aking YouTube channel, saka Facebook page, at saka Dennis Castillo Salazar. Siyempre, may mga reels ako dyan, may TikTok ako. Pati yung sa Bigo, nagla-live ako. Pasok ko kayo minsan. Okay? Na, magandang gabi sa inyo. Pasalamat po tayo sa Diyos. Magdasal tayo at magpasalamat po tayo sa ating binibigay na biyaya lagi ho sa atin. Sa Diyos po tayo magtiwala. Okay? Ako ang pambansang bartender ho na Pilipinas, si Mr. Lance. Good night po sa ating lahat. Thank you. Next time ulit. Salamat po sa inyong pagtutok. Bye. Bye na. Bye-bye sa inyo lahat.